Yan, bali pagpapatuloy natin yung pagtatiles natin dito na mga kabahay. And yung nagawa natin kahapon, tapos natanggal ko na yung mga tukod dito sa ibaba. Tapos nalinisan na rin natin yan. Yan. So bali yung gagawin natin ngayon, itong ano na tayo, yung floor. Kung mapapansin nyo, inangat ko talaga ito. Medyo malaki yung pagkakangat niya kasi gusto kong kumapal ito. Gusto kong kumapal yung slab para mas tumibay siya. Kasi kung makikita nyo, mahaba siya. Yan, mahaba siya. So kung kakapal siya, mas titibay pa siya, di ba? Sinadya ko talaga na kapalan siya yan. Tapos tungkol naman doon sa height, mula dyan sa taas, hanggang dito sa floor, dito ako naman mahahabol yan kasi magdadry pack naman ako dito. So kung gusto kong gawing 85 yan, 85 cm hanggang 90, nasa akin na yon. Nandito na yung adjustment sa flooring na lang. So yung gagawin natin, kakapalan natin yan. Tsaka nga pala, baka iniisip nyo na magiging mahina ito dahil nga mahaba. Ang gagawin kasi natin dyan, meron pa yung frame mo, yung hamba niya rito. Yun ang sasalo sa kanya paikot. Meron yung frame para doon sa mga cabinet door, sa mga base cabinet. Yan. Pero baka hindi kahoy kasi nga maanay dito. Ang gusto nila sir sa mga pinto, sa mga cabinet is aluminum na. Pero pwede natin i-suggest na gawin natin 2x3 yung tubular na magiging frame niya o yung hamba niya nasasalo rin dyan na nakatukod naman doon sa flooring para mas matibay, di ba? Welding tayo, pwede tayo mag-welding ng frame dyan tapos meron siya mga tukod, i-divide yan, tapos para pag nagpagawa ng cabinet sa base cabinet sa baba, pwede mga aluminum door na lang, bali mga pinto na lang yung ipapagawa. Yun, pwede nating suggestion dyan. Pero bago yon, syempre tapusin na muna natin yung tiles ngayon dito. Okay. Sige, umpisa na natin to. Medyo oras na, alas 10 na rin. Yan, so bago tayo mag-tiles, kagaya ng sinabi ko kanina, para gusto kong kumapal ito para mas tumibay, para pag na-tiles ay mas maging solid siya. Siyempre, naghalo muna tayo ng nakabistay na buhangin tsaka semento. Tapos, itatapping muna natin to ng buo. After natin mag-tapping, doon tayo mag-start mag-tiles. Isasabay na natin yon. Pero syempre, nag-grout muna tayo dito sa pagitan ng dating semento tsaka yung bago ng tile adhesive. Pinahira natin yan ng tile adhesive. Tapos, itatapping natin siya ng itong mixture natin. Tapos, magtatiles na tayo. So, yun ang gagawin natin mga kabahay. Okay. Yan, update lang tayo mga kabahay, no? Pagpatuloy natin yung pagtatiles natin dito sa lababo. Tapos nailagay ko na rin itong kitchen sink, ayan. So, gagawin natin ngayon, maglalagay tayo ng tile trim. Ito siya. Ayan, yung aluminum tile trim. Ilalagay natin siya dyan. Una, paikot sa taas. Tapos pababa dito sa harapan. Ayan. Pagkatapos nun, ilalagay natin yung sidings natin na nakat ko na kanina. Bali, ito siya. Ang size nito na ginawa ko is 10 centimeters. Bali, ganyan siya. Yan. Pero yung sa harap niya, meron siyang tile trim, syempre. Yan. Yung aluminum tile trim, meron din dito yan sa harap. Bago yung sa sidings natin. Yan. Kung makikita nyo,
Kinapalan ko yan para kumapal ito kasi nakita nyo mahaba yan eh. Para mas lalong tumibay. Kaya ayan o, tingnan nyo. Lalo siya naging solid nung nalagay yung tiles. Yan. So, kapit na natin muna yung mga tile trim. Pagkatapos natin matabas, kabit naman natin yung sidings. Tapos, mag-grout. Tapos, okay na to. Doon naman tayo sa flooring, magta-tiles. Okay? Yan, natapos na natin mga kabahay, no? Ayan na. Bali, gagrout na lang natin to. Okay na. Just, ito yung outlet, lalagyan na lang yan. Tingnan natin. Ang kintab, oh. Nakinis. Ito yung ating lababo. Tapos, screen na lang yung wall niyan. Yan. Ito yung tile trim natin, yan. Mga naka 45. Punta rito, yan. Ito lang, medyo mabusisi rin ang paglalagay nito. Kailangan sakto yung sukat mo. Hindi ka pwedeng magkulang, hindi rin pwedeng sobra masyado, yan. Pero kung konting-konting difference, makukuha sa grout yan. Okay. So, bukas na lang natin ito i-grout yan. Pagkatapos, dito na tayo sa floor magta-tiles. Okay. Yan. Ayos. Okay, bukas na lang ulit.